desisyon ng Korte Suprema ay si Senator Tito Sotto. Sabi niya, mayroon daw siyang kinonsulta na hindi niya pinangalanan na legal luminary. At ang sabi ay pwedeng ibaliwala ng Senado ang naging desisyon ng Korte Suprema na nagdideklara na unconstitutional o null and void. Walang bisa ang mga articles of impeachment na ipinaakyat po ng Kongreso ni Martin Romualdez. Ang tanong kay Tito Sotto, una sa lahat, hindi po kayo abogado. Pangalawa, ang sinasabi mong legal luminary, hindi po nagre-represent ng Korte Suprema. So kung ano man o 1,000, 1,000,000 man na legal luminaries ang kinonsulta ni Senator Tito Sotto, it does not warrant na mali ang Supreme Court at tama sila. Sapagkat in the process of our operations as a government, ang Korte Suprema lamang po ang may kapangyarihan, natatanging kapangyarihan na binibigyan ng otoridad para mag-interpret ng batas. Kung ang batas ba ay tama o hindi nang naaayon sa saligang batas. Only the Supreme Court is allowed to do that. So kahit 1,000,000, 100,000 na legal luminaries pa ang konsultahin ni Senator Tito Sotto, it will not alter, it will not change the very fact and very reality that in our system of government, it is the Supreme Court that is the exclusive and the highest arbiter and interpreter of laws. Hindi po ang mga legal luminaries, hindi po ang mga political analyst, hindi po yung mga nagpapakilalang expert-expertan hinggil sa mga political observations, kagaya po nitong hambog at arogante na si Richard Hiderian, no? Hindi ko nga ito kilala pero paborito ito interviewin ng media, ng GMA, ng ABS-CBN, as if siya na lang ang nakakaalam ng tamang pananaw sa kaganapan ng ating mga kababayan at sa ating lipunang Pilipino. No? Sabi niya, nangyari daw ito dahil 13 justices daw po ang na-appoint ni Pangulong Duterte nang siya pa ang Pangulo ng bansa. Excuse me talagang bugok at may pagka bias na talaga at solido na iba ang pananaw nito ni Richard Hiderian sapagkat hindi niya sinabi ang katotohanan na ang nagsulat ng desisyon, ang ponente, ay si Senior Associate Justice Marvic Leonen, ay appointee po ni Noynoy Aquino. At ito ay malapit sa politika ng Dilawan, but he has an independent mind. So mali na siya, mali kaagad, no? Itong mga hirit ni Ginoong Richard Hiderian ang nagpapakilalang self-proclaimed self-proclaimed expert analyst sa mga kaganapan sa ating bansa. So walang katuturan sapagkat sino naman ang mag-a-appoint ng mga Supreme Court justices kung sa panahon na yon nagkaroon ng vacancy sa Supreme Court? It is always the President that is mandated and given the authority by the Constitution to appoint yung mga posisyon kagaya po ng Supreme Court Justices, ng COMELEC, ng COA, ng Civil Service Commission, at ng iba pang mga posisyon sa gobyerno na nagre-require ng approval and appointment by the President. So hindi na kasalanan ni Pangulong Duterte yon kung nakapag-appoint siya ng marami-raming bilang ng mga justices sa Supreme Court, no? In fact, si Lucas Bersamin, ang numero 1 tagapagtaguyod ng katarantaduhan ni Marcos sa mga paglabag ng batas, was a Duterte appointee in the Supreme Court, lalo na sa pag-appoint sa kanya bilang Chief Justice ng Korte Suprema. O look what happened to Lucas Bersamin, no? Kulukoy talaga at bugok din ito si Richard Hiderian, ano? It does not follow na kung ginawa ni Pangulong Duterte ang kanyang pag-appoint sa mga justices sa Korte Suprema ay dahil yun ay gusto niyang gawin para protektahan ang kanyang interest. No. Sa panahon na yon nagkaroon ng maraming vacancy, nag-retire, o may mga umalis na alis sa pagka-justices ng Korte Suprema. So natural, sa ilalim ng batas, ang mag-a-appoint po ay si Pangulong Duterte by the powers vested in him as the President of the Republic of the Philippines, being the head of government and the head of state. Klaro yan. So mali po at baluktot itong pananaw
ng hambog at arrogante na ito na nag-expert-expertan na kunwari analyst itong si Richard Hidarian, iniinsulto pa niya ang ating mga kababayan sa Mindanao na tinatawag niyang Sub-Saharan region na parabang hindi umunlad at hindi umabot sa modernong panahon ang ating mga komunidad at mga pamayanan sa Mindanao at ang ating mga mamamayan. No? Very regionalistic chauvinist, regional chauvinism o mapang-alipusta na uri ng tao itong si Richard Hidarian. Kaya nga, baluktot ang kanyang pananaw, bugok pa ang kanyang mga paninindigan. So, it does not matter kung sino nag-appoint sa mga Supreme Court justices na ito. What matters most is kung tama ba at umaayon sa kanilang pagsasagawa ng kanilang mandato ang ginawang desisyon na walang bisa at pagdideklara bilang unconstitutional nitong chapsoy at pansit canton na uri ng articles of impeachment na pinalusot nila Martin Romualdez at isinomite sa Senado. Klaro yun, mga kababayan. Okay. So, puntahan po natin itong delikado na mga postura at ginagawang pahayag ng ilang mga senador na atat na pumapel. Atat na umepal, no? At mapag-usapan sila sa publiko. Una sa lahat, hindi ito abogado si Tito Sotto. And mababaw ang kanyang pag-intindi sa batas. Nakalimutan niya na ang Senado, ang Kongreso, ay hindi po exempted na mapailalim ang kanilang mga ginagawa into the review of Supreme Court when the question is focusing on the legality and constitutionality of their actions. Yan po ay sakop ng mandato ng Korte Suprema. Kailangan siguro mag-review ito si Senator Tito Sotto ng Law 101 at magkaroon ng crash course o short course kung ano ang tinatawag na separation of powers, ano po ang mga constitutional duties ng judiciary, ng Congress, ng executive. No? Dapat para hindi naman nakakahiya yung mga pinagsasabi nito na pwede daw ibaliwala at hindi susundin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema patungkol po sa pagbabasura at pagdideklara bilang unconstitutional itong inilabas na mga articles of impeachment, no? Dahil daw may kinonsulta siya ng mga legal luminaries. Ang challenge ngayon sa iyo, Senator Tito Sotto, hindi mag-submit ka ng appeal, you intervene in behalf of the Senate and submit an appeal urging the Supreme Court to reverse their decision. You can do that. Bring in your legal luminaries and then you go to court. Instead na magngalngal ka at magpahayag ka na kunwari ay may kabuluhan ang punto mo, nakakahiya sapagkat as a senator, dapat ikaw ay isa sa mga role models na sumusunod sa mga batas at sumusunod sa tamang proseso ng pagpapatupad ng batas. And that includes ang pagsunod sa kung ano ang naging interpretasyon at naging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa mga usapin na may kabuluhan sa ating kalagayang nasyonal at sa buong kalagayang panglipunan ng mga mamamayang Pilipino. You should be the one to follow the rules of law, and even you should be the one to understand that the rule of law includes the Supreme Court, kung anong desisyon niya hinggil sa mga batas at interpretasyon hinggil sa kung ano ang diwa at ang layunin ng batas at kung anong sinabi ng Korte Suprema, yun po ay mananatili na superior. Kaysa Senado, sa pananaw ninyo, hindi kayo sumasang-ayon, but the only interpreter and arbiter in the interpretation of laws, including kung valid o hindi ang mga ginagawa ng ahensya ng gobyerno, kung ito ba ay naaayon sa saligang batas at sa mga umiiral na batas ng ating bansa, that authority and function belong to the Supreme Court. Mahirap bang intindihin yan, Tito Sotto? Ito pa ito. Isa pa ito si Kolokoy Joel Villanueva, no? Akala mo matino din, ano? Kinwestiyon niya at sinasabi niya na they can proceed because ang Senado daw, when they are convened as an impeachment court, ay isang sui generis. Ano po itong sui generis na ito, no? I think this is a Latin word, no? Or combination of French and Latin. Sui generis. Ano po itong sui generis? Ibig sabihin po nito, kapag ang korte, ang Senado ay nag-convene bilang Senate Impeachment Court, they are an authority and a body of themselves.
separate daw ito. At ito daw ay may sariling dynamics and operations na hindi po pwedeng maisubject daw sa kung ano ang desisyon ng Korte Suprema, sapagkat exclusive daw ang mga desisyon hinggil sa Senado kung kanilang anong gagawin nila tungkol sa articles of impeachment. Yun na nga po ang sinabi ng Korte Suprema. The Senate now loses jurisdiction because how can you assume jurisdiction on something that has been declared illegal, that on something that has been declared null and void? Meaning, walang bisa ang mga articles of impeachment dahil sinortcut, dinaya, pinalusot, at hindi po sinunod ang mandatory requirement of procedural and substantial due process of law, including ang equal protection of law doctrine. And these are mandatory requirements in any legal proceedings that include the impeachment process. Hindi ba malinaw sa iyo yon, Joel Villanueva? Excuse me pwede siguro mag-review ka rin, kagaya ni Tito Soto, ng Law 101 at ng short course on the operational interplay and doctrine of operations of the separation of powers ng tatlong branches of government, the judiciary, the executive, and the legislative. Sapagkat malinaw po ang nakasaad sa saligang batas. Ang may tungkulin at may mandato, may otoridad na pwedeng mag-interpret ng batas kung ito ay tama o hindi at naaayon sa pundasyon at framework ng saligang batas, it is only the Supreme Court can do that. Nagsalita ang Korte Suprema that the articles of impeachment na pinalusot nila Martin Tambaluslos at ng mga alipores niya ay nag-shortcut. Inikutan nila ang batas, binutas nila ang proseso, at ginamitan ito ng pandaraya at panunuhol. Kaya tinawag ng Korte Suprema na null and void, at the same time unconstitutional. Ito po ang interpretasyon na tama. Sapagkat you may not like the way the Supreme Court interpreted the decision regarding the procedures and the existence of the articles of impeachment, but once the court has decided, you have to respect it. And if you do not agree, you have also the right and obligation to appeal into the court, not in the public opinion, na parang palalabasin nyo na kayo ang mas magaling, kayo ang mas nakakaalam kaysa mga hukom ng Korte Suprema. That is not good because you are senators, no? You are not speaking as an ordinary people or as an ordinary citizen, no? You are making an opinion as a senator of the Republic of the Philippines. M. Goldifier. Ayan. So mga kababayan, marapat lamang na punahin natin ito. Dalawa na, no? Si Tito Soto, si Joel Villanueva. Ang pangatlo, ito po si Erwin Tulfo. Sabi niya, pwede nating ibaliwala yung desisyon ng Korte Suprema sapagkat mayroon tayong legislative integrity and independence na hindi tayo pwedeng diktahan o supilin o itali ng Korte Suprema. Isa pa ito. Alam niyo po ba na si Erwin Tulfo ay convicted with finality sa desisyon ng Korte Suprema on 2 counts of libel? At yan po ay kaso at krimen na kapag na-convict ka, ay bawal ka pong humawak ng kapangyarihan sa gobyerno, sa anumang antas ng gobyerno, either elected or appointed ka. Dapat hindi ito nakaupo kaya nga hindi yan dapat pinaupo doon sa DSWD. At dapat hindi rin ito nakaupo doon sa ACT-CIS party list sapagkat yan ay crime involving moral turpitude. Ang krimen na libel under our definition of laws is a crime involving moral turpitude. And if you are convicted of a crime involving moral turpitude, at para kay Erwin Tulfo, good morning idol, Sir John Sancho from Kalinog, Larry John Caporal Sancho, thank you Maluma Nayuba and Kads Dan. Ulitin ko po itong isa pang kulukoy na senador na si Erwin Tulfo, convicted po ito sa Supreme Court with finality. 2 counts of libel. At ang krimen na libel, kapag na-convict ka po, ang kategorya niyan is a crime involving moral turpitude. And under the rules of law, hindi ka pwedeng ma-appoint, hindi ka pwedeng ma-elect
into a public office or any government position. Iwan ko dito sa COMELEC na sindikato na to, pinalusot nila ito, si Erwin Tulfo. No? At ito ay, klaruhin ko convicted 2 counts of libel with finality sa Supreme Court natin. At ito ay involved din sa kaso ng pandaraya ng kanyang passport at US visa dahil gumamit ito ng peke na pangalan. No? Ang kanyang pangalan ay Erich Sylvester Stallone Tulfo. Erich Sylvester Stallone Tulfo. At na-enlist ito for a certain period of time sa US Army, mga kababayan. Illegal. Parang si Gibo Chodoro din na mayroon palang golden passport at Maltese citizenship. Subalit na-appoint pa bilang defense secretary. Kahit sabihin niyang give up niya ito, pero itinago niya ito sa taong bayan. Ganito din ito si Erwin Tulfo Kulukoy, no? Para komentaryo pa siya na dapat daw sundin ang mga nakasaad na otoridad ng kapangyarihan ng Senado bilang impeachment court at wag daw pansinin ang desisyon ng Korte Suprema. Okay ka lang? Ikaw nga ang dapat tanggalin dyan eh. Dapat kung may abogadong mag-sponsor sa akin, I am willing na isubmit ang petition for quo warranto. Ano pong petition for quo warranto sa Korte Suprema? Ito po ay nagpapahayag na from the very start, illegal, walang bisa at bogus ang pagkakaupo ni Erwin Tulfo bilang senador. Sapagkat siya po ay may final conviction sa Korte Suprema. 2 counts. Ulitin ko, 2 counts of final conviction sa Korte Suprema. At ang conviction niya ay libel. At ang libel ay isang krimen na ang definition, crime involving moral turpitude. Kagaya ng rape, kagaya ng robbery, mga moral turpitude crimes yan, mga kababayan. Hindi ka pwedeng ma-appoint, ma-elect, temporary or elected or permanent in any government position, including sa pagkasenador. Pero dahil balasubas itong si Martin Romualdez, pinaupo nila ito si Tulfo doon at ginamit nila na tirador nila sa mga special operations nila. Ngayon, na-elect as senador, nakakahiya ito, Banana Republic na tuloy ang tingin ng iba sa atin. No? May batas tayo na nagpapa-prohibit, no? Ipinagbabawal na ang isang convicted criminal on a crime involving moral turpitude like libel with 2 counts of final conviction at the Supreme Court like Erwin Tulfo could have not been allowed to run as a candidate and could have not won in the election had it been cleared to the people na siya po ay hindi qualified. At maliban pa dyan sa pandaraya niya ng kanyang pangalan, kung kaya naka-obtain ito ng US visa, itong si Erwin Tulfo, mga kababayan, no? Ng US passport, mga kababayan.